Sa kalagitnaan ng termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasama niya ang bawat mamayang Pilipino sa pagkamit ng tunay na pagbabago. Ngayong 2019, higit pang pinagbutihan ng Pangulo ang paglilingkod sa sambayanan upang isulong ang kanyang mga adhikain para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. Patuloy ang Administrasyong Duterte sa pagtulong sa lahat ng maralitang Pilipino upang mabigyan sila ng pagkakataong maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Sa paglagda ni Pangulong Duterte sa Magna Carta of the Poor bilang ganap na batas, tiyak na magkakaroon ng sapat na pagkain, disenteng trabaho, libreng edukasyon, maayos na pabahay at maayos na kalusugan ang lahat ng mga mahihirap na Pilipino. Pinatibay at pinalawak din ang serbisyong hatid ng Pantawid Pamilya Pilipino Programs. Abot kamay na rin ng bawat Pilipinong consumer ang pinababang presyo ng kuryente pagkatapos nagdaan ng Pangulo ang Murang Kuryente Act. Dahil sa pagsisikap ng gobyerno na paunlarin ang pamumuhay sa bansa, bumaba ang bilang ng mga pamilyang nakakaranas ng gutom at libo-libong Pilipino ang nabigyan ng maayos na tahanan. Higit pang pinaigting ng pamahalaan ang kampanya para wakasan ang child labor sa bansa sa pamagitan ng pagtatag sa National Council Against Child Labor. Upang matulungang mabigyan ng trabaho ang mga TESDA graduate, pinangunahan ni Pangulong Duterte ang paglulunsad sa web-based employment platform na 911 TESDA. Bukod sa pagsugpo sa kahirapan, hindi din matitinag si Pangulong Duterte sa patuloy na paglaban sa katiwalian sa bansa. Tumaas ang ranggo ng Pilipinas sa Global Corruption Index. Ito na ang pinakamataas na naging pwesto ng bansa simula 2013. Bunga ito ng seryosong pagsawata ng Pangulo sa iba't ibang klase ng korupsyon sa mga sangay ng pamahalaan. Pinaramdam niya ang kanyang bagsik ng pagsisibaki niya sa pwesto ang mga opisyales at kawani ng pamahalaan na napatunayang sangkot sa korupsyon. Taong bayan na rin mismo ang nagsalita at naghayag ng suporta sa pakikipagdigma ng Pangulo sa iligal na droga sa kabila ng kaliwat ng batikos tungkol dito. Kung kaya patuloy ring naninindigan ng Pangulo para sa Pilipinas na malaya sa droga at krimen. Sa nakalipas na 3 taon, libo-libong barangay na ang dineklarang drug-free. Bilyong-bilyong halaga ng droga na ang nasabat ng otoridad. Kasabay nito ang pagbaba ng bilang ng mga pamilyang biktima ng krimen. Napagbago ng pamahalaan ang mga dating lulong sa droga. Sila'y tumalikod sa paggamit ng bawal na gamot at sumailalim sa mga programang makakatulong sa kanila upang bumalik sa pagiging mabuting mamamayan ng bansa. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng mga proyekto at programa katulad ng Oplan Tokhang upang tuluyan ng mapuksa ang suliranin sa droga. Nariyan din ang Barangay Anti-Drug Abuse Councils, Rehabilitasyon, Balay Silangan, Yakap Bayan Program at PNP Recovery and Wellness Program. Pinaigting rin ng pamahalaan ang mga prevention campaign na may layuning dagdagan at pahusayin ang kaalaman ng mga kabataan kung paano makakaiwas sa paggamit ng mga ipinagbabawal na droga. Bagamat maraming balakid sa pagsulong ng Pilipinas tungo sa kaunlaran, nakita ngayong taon ang patuloy na pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Nitong pangatlong quarter ng 2019, lumago ang ekonomiya ng 6.2%. Noong Oktubre, bumagsak sa 0.8% ang inflation rate sa bansa na siyang pinakamabagal na inflation rate simula noong Mayo ng 2016. Patunay ito na epektibo ang mga ipinatupad na hakbang at polisiya ng gobyerno para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Umakyat din ang ranggo ng Pilipinas sa ginawang report ng World Bank. Sa naturang report, humusay ang bansa sa usapin ng pagsisimula ng negosyo, pagproseso ng mga permit at pagprotekta sa mga malilit na negosyante. Kasabay ng paglago ng ekonomiya ng bansa ay ang paglaki ng kumpiyansa ng mga investors na magnegosyo sa Pilipinas. Bumagsak ang unemployment rate sa bansa, bunga ng paglikha ng pamahalaan ng sapat na trabaho at kabuhayan para sa lumalaking populasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinilala ang Pilipinas bilang isang innovation achiever. Natukoy rin ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang pinakamatiwasay, mabuhay at magtrabaho.
upang palakasin ang sektor ng agrikultura, pagandahin ang produksyon nito at matulungan ang mga magsasakang Pilipino. Nagbuhos ng puhunan at atensyon si Pangulong Duterte sa agrikultura ng bansa. Sinulong ng presidente ang reforma sa polisiya sa agrikultura sa paglagda sa Rice Tarification Law para pababain ang presyo ng bigas para sa mamamayan. Pinalakas din ang agribusiness sa bansa gamit ang Sagip Saka Act na tutulong sa mga magsasaka at mangingisda na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Sa pagsasabata sa Philippines Fisheries Profession Act, inaasahan din ang pag-unlad ng sektor ng pangingisda. Bilang dagdag suporta sa mga magsasaka, nagbigay ang pamahalaan ng credit assistance. Dahil sa positibong epekto ng mga proyekto at programa ng pamahalaan, umani ng 2.87% ang agricultural growth sa bansa sa ikatlong quarter ng 2019. Pinalawak din ng Pangulo ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Ilang mga kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Japan na nagsusulong sa mga interes ng dalawang bansa. May mga kasunduan din sa pagitan ng Pilipinas at bansang China, bansang Singapore, Russia, India at South Korea. Lumahok din ang Pangulo kasama ang iba pang ASEAN leaders sa 35th ASEAN Summit na ginanap sa Thailand. Nagbunga ng positibong resulta ang programang Build, Build, Build ng pamahalaang Duterte. Nagwagi ang Mactan Cebu International Airport ng World Architecture Award. Nadagdagan ng mga infrastrukturang tulay na malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Sa pagtatapos ng 2019, asahan pa ang maraming proyektong infrastruktura ng pamahalaan para sa ikagagaan ng buhay ng bawat Pilipino. Mas uusbong pa ang transportasyon at mobilidad sa Pilipinas. Kasama sa patuloy na pag-unlad ng bansa ang pagtaguyod sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Layunin ng Presidente na gawing abot kaya para sa lahat ng mga Pilipino ang pagpapagamot at serbisyong medikal sa bansa. Binigyan tulong ng pamahalaan ang mga may kapansanan gamit ang batas na layuning gawing otomatikong miyembro sa PhilHealth ang mga PWD. Magtatatag din ng mga malasakit center sa mga pampublikong hospital sa bansa upang mabigyan ng mabilis at kalidad na serbisyong medikal ang mga Pilipino saan mang sulok ng bansa. Upang mabigyan naman ng tulong at proteksyon ng mga Pilipinong naghahanap buhay sa labas ng bansa, isinusulong ni Pangulong Duterte ang paglikha ng departamentong tutugon sa mga pangangailangan ng mga OFW. Maraming OFWD ang natulungan ng gobyerno na makauwi sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas pagkatapos ng kalunos-lunos nilang sinapit sa pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ipinaramdam din ni Pangulong Duterte ang kanyang suporta sa mga mamahayag sa bansa sa pamagitan ng Soto Law kung saan hindi na oobligahin ang mga broadcaster na ibunyag ang kani-kanilang mga source sa balita. Sinigurado din ng ama ng bansa na matatag at ligtas ang mga komunidad sa panahon ng sakuna at kalamidad. Samantala, dala ng malagong turismo sa bansa, naitala ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa na paboritong pasyalan ng mga mahihilig maglakbay. Kabalikat sa pag-unlad ng industriya sa bansa, mas mataas na sweldo naman ang hatid ng Pangulo sa mga manggagawa ng gobyerno at sa mga sundalo at pulis. Nananatiling mataas ang net satisfaction rating ng presidente na nangangahulugang kontento ang taong bayan sa kanyang pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Patunay na nakikita at nararamdaman ng sambayanan ang taus-puso niyang pagsisilbi sa publiko. Sama-sama sa iisang layuning, we win as one. Naging matagumpay ang hosting ng bansa sa katatapos na 30th SEA Games. Isang dekada matapos ang kagimbal-gimbal na pagpaslang sa 57 katao sa tinaguriang Ampatuan Massacre, sa wakas, nakamit na ng pamilya ng mga biktima ang hustisya sa ilalim ng termino ng Pangulong Duterte. Patunay ito na nirespeto ng Pilipinas ang sistema ng hustisya na itinataguyod nito ang kalayaan sa pamamahayag at isinusulong nito ang karapatang pantao. Labis-labis ang pagmamalasakit ng Pangulo sa bawat Pilipino. Hands-on siya sa pagtiyak sa kaligtasan ng mamamayan tuwing may nananalasang bagyo sa bansa. Binibisita niya ang mga sundalong nasusugatan sa gyera. Pati ang mga Pilipinong nasa labas ng bansa ay hindi niya kinakalimutan. Pinaparamdam niyang sila ay mayroong mapagmalasakit na presidente.
Ang mahigit na 3 taong pagsisikap ni Pangulong Duterte at ng buong pamahalaan para sa ikagagaan ng buhay ng bawat Pilipino ay nagbubunga na ng magaganda at positibong resulta. Pagsugpo sa kahirapan at korupsyon, iligal na droga at krimen, modernong infrastruktura at sumusulong na ekonomiya. Ito ang legacy ng ama ng bansa sa lahat ng mga Pilipino. Sa mga darating pang taon na pamumuno ni Pangulong Duterte, asahan ang tuloy-tuloy na pagbabago tungo sa matatag, maginhawa at panatag na buhay. Asahan din ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng PCOO sa sambayanang Pilipino upang maipahayag ang mga programa ng pamahalaan. Ito po si Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andana. At muli, ito ang Duterte on Duty. Maraming salamat po. Abangan sa susunod na taon ang mga gagawin